Dito po tayo sa Roxas, Isabela at kasama natin ang mga taga Xanadu Agri Products. Sir, pakilala naman muna, sir. So, yon, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Florentino Painor. Ako po yung isang technical sales agronomist po ng Xanadu Agri Product Incorporation. Ayan, sir, ikaw naman. Ako po si Rodrigo Lino, taga caretaker ni Bossing Yang. Ako ang nagsaka sa kanila. So maya-maya makikilala rin natin si Sir Yang. At sir, ako si Dennis Dupaya. Ako yung business developer ng UNACO na naka-assign dito sa Cagayan Valley Region. So kami yung assigned distributor ng Xanadu Agri Products under ng UNAGRO, isang division po ng UNACO. Sir, ibig sabihin exclusive distributorship ba ito ng Xanadu para sa UNACO? Yes, sir. So, dito sa Sir, sa buong Pilipinas, tayo yung assigned or designated na distributor ng Xanadu exclusively. Yan. Okay. Sir, explain nga natin about the product. Yes, oo. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book and Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. See you in Agribusiness Connect. Yun po, bali mag-spray po tayo ng third sequence dito po sa palayan po ni Sir Pangatlo Yang. na to. Pangatlong Third spray na po na siya. Opo. So, nag-spray po kami noon sa seedbed 3 days before pulling. Okay. So, nag-second application na rin kami. Bali 28 days after transplanting. 28 days after transplanting. Yes. Tapos, yung ngayon po, mag-spray po rin po tayo ng Xanadu F2. So, yun po, bali pangatlong spray na po natin Pangatlo ngayon. na. At Yes. anong age na po ng palay ngayon, sir? Bali nasa 38 days na po siya. After transplanting then? Days of seeding. Pero kung kukumputin po natin, transplanting, bali kuwan na po siya. 28 28 days. Okay. Si Sir Tino, kaya sinasabi niya yung dalawa yung reference natin, no? Yung age ng plant. Pag Yes. age ng plant ang pinag-uusapan natin from the day of seeding. Sowing. Okay. Pero pag titignan natin yung yung eksaktong araw ng application, pwede rin ang basehan natin yung after transplanting na. Ayan. Okay. So, paano ba sir nag-work yung yung Xanadu? Pag-usapan muna natin bakit ginamit natin muna siya sa seedbed. So, yun po. Ang kainaman po, pagka in-spray po natin ang Xanadu F1 sa seedbed,
ang benepisyo po na makukuha po ng ating palay, once na in-transplant po natin yan, kumbaga pinakapabaon niya na po yan. May pabaon siya. May pabaon na po siya. Okay, okay. So, yun po, wala pong masyadong stress ang palay. Mapapansin natin na yung palay ay hindi po siya masyadong masasaktan. Diretso po yung pagkaberde ng palay. Bakit ho kailangan ng pabaon? Dahil ho ba walang fertilizer application sa taniman mismo? Yun po, napakaganda po niyan. Mapapansin po natin, ito po kasi, itong demo trials natin kay Sir Antonio Yang, Okay. yun po yung sinasabi natin na zero granular. So, hindi ho siya mag-apply ng granular na pataba. Puro po siya liquid fertilizer. Ito yung mga, pag sinabi mo granular, yung Sinasabog, sir. Okay. Hindi mo na kailangan yon. Hindi na po kailangan yon dahil po meron na po yung liquid na pataba. Okay. Anong itsura na po ng halaman 28 days after transplanting? Yun na po yung yung mag-uumpisa na po siyang mag-tiller. Yung dadami na siya. Yung dadami na po yung okay, suwi. dadami na yung suwi. And then, after po nun, yung ngayon, Yung ngayon po, ganun pa rin po, nasa tillering stage tayo. So, ang kailangan po natin gamitin, yung Xanadu F2. so iba-iba yung Xanadu Iba-ibang na stage po i-apply. siya. Yes. I see. So, isa-isahin po natin, sir, nung nasa seedbed, ano ang ginamit natin? Xanadu F1 po. F1. Yes. Tapos yung first application after, After transplanting, Xanadu F1 pa rin. Yes. Ngayon, Xanadu F2. F2 plus F1. Dalawa. Combination. So, paano yun? So, Imimix mo yung dalawang Mimix po natin siya. gamot? Parang po yung ginagawa po ng mga farmers, naghahalo po kasi sila ng 1620, triple 14 or urea. So, ganun din po. Paghahaloin din po natin yung Xanadu F1 at saka yung Xanadu F2. F2. Okay. Ano ba ang pinagkaiba ng F1 sa F2? Yung Sa F1 po Xanadu? kasi, yan po, concentrated lang po siya sa nitrogen. So, Okay. po yun po yung sinasabi nating urea. Okay. So, yung F2 po, makikita natin doon sa analysis niya, meron po siyang NPK, kompleto rin siya. So, kailangan din po kasi ng palay ng phosphorus at potassium sa ganitong edad. Sa edad na to. Yes, sir. Mag-fast forward lang tayo konti. After F2, kailan po yung third application or second application after transplanting? Yung po, ina-apply po natin kasi tatlong klase po yan. May Xanadu F1 tayo, F2, at F3. Yung Okay. F3 po natin, i-apply po yan doon po sa may reproductive stage o yung buntis na po yung ating palay. Okay. So, twice application po yung F3 sa vegetative stage and then second application nasa heading stage na siya o yung may paisa-isang lumalabas na siya. And So, yun na po. Ala na po tayong spraying doon. ano lang po natin, sir, no? I-recap lang natin. First application, 3 days before pooling Yes. sa seedbed, F1. Yes. And then, second application, F1. F1, anong days po yan? 28 days. 28 days after transplanting. So, F1 pa rin. F1 pa rin. Halo. Ang third application, Yung third application, yung ngayon, mix ng F1 at and saka F2. F2. Ang edad ng palay, Tillering stage. tillering stage. Yes. Ilang days na po ito? Nasa kwan na to ngayon. 33. After transplanting or After from seeding. After seeding. Yes. Okay. And then fourth application, Nasa reproductive stage na siya. Nasa 72 to 77 days magmula nung ipinunla. F3 na to. F3. F3. Okay. And final, Finally, yung final na application, nasa 82 to 88 days magmula nung punla. okay, ano nang itsura ng palay by this May time, sir? paisa-isa na siyang lumalabas na bunga. At yun na yung huling application. Yun na yung last application, yun ang pinaka-top dress natin. Yun yung lumalabas na top dress. At saka ang kainaman, pwede po nating ihalo yung insecticide na ginagamit natin. Para isang spray ka Para na lang. isang spray na lang siya. Yung mga product din Yung mga product ng UNAP, hinahalo natin dyan. Yun din ang gamit. Insecticide, fungicides. Magka-partner pwedeng ihalo. talaga. Compatible kasi yung Xanadu Agri Products sa kahit anong klaseng pestisidyo. I see. Ilang application naman tayo ng chemical, Depende sir? sa senaryo ka-agri. So kapag may nakikitang insekto, so ang ginagawa ni Sir Tino, inahalo niya yung insecticide. As needed lang Yes yan. po. As needed. Pero in a normal situation, normally, ilang beses yan
nag-a-apply at ilang chemicals ang Sa ina-apply natin? insecticide, nasa 2 to 3 2 to 3. times. So, pero Lahat kapag yan- grabe yung infestation, may interval kasi yan. Oh, I Sa see. 7 to 10 days, depende sa scenario doon sa halaman. So every time and then pwedeng laging nakahalo as needed. Kapag meron pong insekto, maghalo. Pero kapag Maghalo. wala naman po, para Wag. maiwasan natin yung para kung tayo sumusunod tayo doon sa integrated pest management na tinatawag. Okay. So, marami kasing mga beneficial insects na madadamay. I As see. needed lang talaga. As needed talaga. Ayan. Pero kung malala ang infestation, Yun na. Gagamit tayo ng mga systemic na insecticide. Ah. So, ang Unagro naman po is meron naman tayong mga systemic insecticides, kaya yun yung kainaman. Kaya kapag dun sa mga trial natin, incorporated lahat yung product ng Unagro. ito ho ba ay actual or trial din po ito? Trials po yan. Trial ito. Okay. So ngayon, introduce naman natin si Sir Bong Yang, ang may-ari po ng palayan, sir. Yung farm, Opo. At gaano po kalaki itong palayan niyo, sir? Ito area na to. Ito 1 hectare to. 1 hectare. Pero yung demo, kalahati. Kalahati. Opo. Kaya matagal na ba kayong gumagamit or first time ito kasi demo? Bali, tinry ko rin nung last cropping. Pero this time, ito nakapokus. Kasi nung mix Ito 100% sana ito na lang. 100% yan. Ito yung sinasabi mo, sir, na walang granular na Yes, sir. ginamit at all. 100% Sanadu. Bakit, sir? Bakit kayo interested na gamitin or ginawa yung 100% trial? Una, sa presyo kasi ng mga granular fertilizer ngayon, sobrang mahal eh. Mas mahal. Mas mahal. Okay. So, nung tinry ko to, malaki ang kabawasan dun sa mga gastos sa inputs. Ito po yung mix pa po ito noon. May granular at may Sanadu. Pero ngayon, 100%. 100%. Ano po ang effect ng 100% na Sanadu lang? Bali sa sa expenses sa input, Mas na siya. Mas matipid lalo. Matipid na siya. At saka nakita ko naman yung progress ng growth ng plant. Mas maganda siya. mas maganda. Medyo yung tillering niya, medyo mas malago siya eh. And then sa insect infestation, medyo hindi siya ganong susceptible. Talaga, sir? Anong So, yun, sir, nun? Anong explanation doon? Yung kwan po ng senaryo doon sa kwan, kasi yung Thailander, yung si Shanat, meron siyang something na inilagay niya, parang insect repellent. Meron siyang insect repellent, so napansin naman ni Sir Bong, tsaka talagang matigas yung puno, tsaka yung dahon. So yun, insect repellent, may kasama siyang insect repellent. Tama yun, sir, yung sabi ni Sir Tino. Kasi halos lahat din ng gumagamit ng Sanadu, yun yung concern. Yun din ang yun yung sinasabi. sinasabi nila. So may iwasan talaga yun nga, sir, minimal paggamit ng insecticide as needed lang talaga. Kasi nabanggit ni Sir Tino kanina na meron May talaga insect repellent. Yun yung Sir, maganda. in terms of na-mention nyo yung cost, mas maliit ang gastos. Gaano kalaki ang katipiran dito compared to granular and other inputs? Compared do sa granular at dito sa liquid, kasi ang per bag ngayon ng granular range from 1.5 di ba? So gumagamit ako ng the most mga 8 bags. 8 bags. So, Per hectare po per yan. hectare yun. So dito, kung let's say yung 1 liter wala naman 1,000 yun eh. Ilang litro lang yung ginagamit natin from F1 to F3. Ilang litro lang po yan, sir? Siyam. Siyam. So let's say Kasi kung granular ka, ang gastos mo sa fertilizer, kung 8 kaban, nasa 12,000. 12,000. Yes. Okay. Kung halimbawa yung Sanadu natin, sabi mo ng 9 times 990. So, nagre-range lang siya ng 8,910. 8,900. Yes. In effect, Less- nakatipid tayo ng how much? 12,000
nasa 3,000 yung savings natin. 3,000 per hectare, malaki yun, sir. So, yun. Pwede nang gastusin sa mga other needs, mga no, sa needs, farm. mga- Especially kung malaki yung farm mo, kitang-kita mo talaga yung difference niya. Oo. Yun nga, traditional method natin, in the beginning, since the beginning na nag-farming ako, I used to utilize granular fertilizer. Ano, nakita naman natin yung, kasi noon una, medyo hindi tayo, marami na tayo sinubukan ng mga granular kasi, hindi pwede yung puro lang na puro liquid fertilizer. So this time nasubukan ko yung Sanado, okay naman siya. Yun lang ang gagamitin mo the whole period na until you harvest yung plant. Sir Bong, na-mention mo since nag-start, gaano ka nakatagal nag-farming, sir? Rice farming? Since na siguro hindi lang Nag-retire. I'm still nasa serbisyo pa na ako noon, nagfa-farming na ako. Okay. Kasi start namin yan yung hybridization nun eh. Ayun muna nun. Okay. Oo. Sir, if you So don't mind, mga siguro, hindi lang 20 years. 20 years. If you don't mind, sir, ano po yung professional, sir? Electrical engineer. Engineer po kayo. Oh, I see. Private practice po? Hindi na kasi Sa cooperative. Nasa cooperative ako dati. Until hanggang inabil ko yung early retirement. So, Full-time na dita? Bali, may business din kami. Na iba? So, na iba. Parang lang to. Yung bang libangan lang. Libangan. Okay. Kasi pag nasa business kasi masakit ang ulo eh. Pag wala stress. Buti hindi masakit ang ulo mo rin dito sa farming. Yun lang, pag binagyo lang. Yun Ayun lang. Kapag natawa Pagka ng yung presyo. ganito, normal kung tayo, maganda kasi nakakalibang tignan yung mga halaman na masigla, di ba? Na magandang, ayan, katulad niya, no? Maganda yung bulas niya. All in all, ilang hectares po yung palayan mo, sir? Mga maabot na nung hanggang 12. 12 hectares. Kaya lang yung 2 hektarya, nasa manugang natin, ikinan natin para may ikon din sila. Sa mga apo. Source of income. Pamana. Okay. Pambili ng mga Pambili ng gatas. Sir, may any additional info? Yun sir, gusto ko lang rin idagdag doon sa ating mga kasamang farmers dyan. Yung Sanado Agri Products is available na sa ating mga suking tindahan dito sa Rojas. Okay. So available yan kay ABT Buy dito sa San Placido, Rojas, Isabela at saka kay Kimberly Commercial. Kapag napadpad naman kayo sa mga ibang bayan, like for example sa Quezon, available yan kay Farm L at saka sa Quirino, kay JMIB Farm Supply and General Merchandise. So ganun na karami sir yung tindahan natin na pwede nating pagbilhan ng Sanado Agri Products. Since yun na ako ang nagdi-distribute, ibig sabihin buong Pilipinas nakakalat ng Sanado. Yes po. So buong Pilipinas yan, marami ng mga tindahan. So dito sa area ko sa Isabela, nasa around 20 to 25 na tindahan. Stores, Inumpisahan agri natin. stores. Ayan, sige po. I-start po natin i-gawin yung sir, third application. Yes, sir. Third application, second application after transplanting. Alright? Sir, ipakita muna natin yung mga produkto. So ito yung Sanado Max Power F1. Yes. Okay? Ulitin natin, ito yung ginamit natin dun sa seedbed. Tama. 3 days before pulling. And second application or first application after transplanting F1. Okay. Ngayon ay third application or second application after transplanting, hahaluan natin siya ng F2. Okay, kasi yung F1 ay ito yung nitrogen lang. Yes. So, sir, ito sir yung guaranteed analysis niya. Yan. Ito. So, Nakikita nyo. NPK niya 2700. Okay? Pero dito si F2, ito na 975. Okay. Yan. So, sir, ipakita natin yung actual na ipakita lang natin sir sa camera.
Yan, ito po yung Xanadu. Okay, sir, gawin natin yung mixing. 100 ml. When? So, kung mapapansin, meron ng laman yung kwan, sir. May tubig na. Tubig na. Kasi Okay. yan yung properly dilution eh. So yan, bali, ang dosage po ng F2, Mhm. 100 ml. Okay. Or ilang takip? Apat na takip po. Yung 100 ml is 4 na takip. Yes. So, Tatlo pa lang yun, Ito. no? Oh. 3 pa lang. Yan. Yan, 4. Tapos i-mix mo yung F1, 100 ml. Sa 2 lang. 100 ml, so 4 din kasi 4 din, okay. 25 ml yung panang isang takip. Mm. So, isi-shake mo before using para yes. sigurado na Yun siya. yung sikreto. So, iba yung Walang kulay. amoy, no? Wala, sir. Three. Last. Okay, so ito po yung mixture na to ay para sa 16 liters of water, eksakto doon sa isang knapsack. Yes. Pupunuin niya Pupunin ngayon. pa rin, sir. So yung unang tubig na linagay sa knapsack, mga gaano kadami yan? Maski yung kalahati, sakto. Kasi pag yung naglagay tayo ng mga chemicals, kung walang tubig yung ilalim, nandun kasi yung iba eh. So mas maganda, ma-mix mabuti. Para hindi mag-settle sa baba. Yes, para equal yung panag-spray. Mm-mm. Yan, puno na. Okay. Sir, ito ay pwede rin gamitin sa drone. Pwede sir. Pwede rin. So mas maganda kung may drone. Mas Mas maginawa. maganda. Oo. Pwede pala to kay AgriDome. Actually, sir, sa Thailand, Oo. nung nagpunta kami sa Thailand, yun yung ginagamit nila. Yung drone. drone na. Drone spraying sila doon. Okay, sir. Start tayo. Sir, paano yung tamang pag-spray? Blanket application, sir. When you say blanket application, Blanket application normal. Malayo. Yan. normal. Pakasti ka pa, baka hang umabaw. Madi maabot yung i-guide. Hanggang maabot yung i-guide. Ikutan na lang mamaya. Ikutin niya mamaya. Amamin ng i-guide na kasi di pa nag-spray. Kanya-kanya yung diskarte kasi. Kanya-kanyang diskarte sila. Sa tagal na nilang nagsasaka, may sarili silang technique. Sir, sa half hectare, ilang 16 liters yung titimplahin niya? Sa half hectares, balikan 5 times 16, so 5 knapsack spray. 5 knapsacks. 5 knapsacks. Kasi ang ang general is 10 knapsack sprayer per hectare. Per hectare. Parang 1,000 square meter every 16 liters. Okay. Sprayer. Wala ka rin yung half hectare. Ang ganda niyan, yung buong pilapil na yan. Yan. Sir Bong, ayaw mo pang mag-drone? Wala eh. Tinatanong ko si Sir Bong, ayaw pa ba niya mag-drone? Maganda yun, kaya lang maginhawa sa farming. Kaya Oo. lang siyempre medyo May medyo cost. may cost. Yung upfront na gastos. So, Pero siguro sooner or later, yeah. wala tayong choice kundi talaga. Actually, meron naman nalilis din na drone. Opo. Meron din Meron din Ano ba yan? Mas makakatipid ka ba doon pag nag-lease ka? Hindi, dagdag gastos siyempre. Mas magastos. Kasi dito pag yung ganyan may kasama ka, Trabaho sila na na yan. sa trabaho na nila. Okay. So pagka kinater mo yun, dagdag gastos sa'yo, maginhawa sa kanila. Pero this time, pag ganyan na ang Fertilization. system ng fertilizing the plant, spray,
kukuha ka ng additional na tao lang na kasama niya para hindi naman mahirapan. Kasi iba kasi yung broadcasting lang yung granule mas madali kaysa sa Mabilis. spray. Oh. Sir, i-describe na natin yung Comparison. standing crop. I-describe na natin gaano siya kaganda. So, yun. Paano natin makikita? Mm. I-explain natin sa audience natin, sir. So, yun. Kasi itong Lapitan natin, sir. trials natin na to, meron tayong tinatawag na zero granular Ito granular at yan. saka yung mix protocol. Kasi ito, zero granular, wala siyang puros liquid na abono kumpara dito. So ito yung farmer's practice, ito yung sa Sanado. Pero mas matanda to o Parehas. Kaya lang kasi ang kwan dyan, diferensya dyan, mapapansin nyo mas kwan population density yan. Mas makapal. Mas makapal sila. Kasi ang kwan dito noon, ito yung unang itinanim, nag-aalangan baka kulangin, so medyo kwan. Kaya nung dumating dito, medyo pinakapalan na ng Kinapalan. tanim. So ayun, daming punlang sobra. So ito, sinunod nyo yung, is this the proper distance? Kasi kwan Ito siya, yung proper distance. inbred siya hindi siya hybrid. Oh, I see. Kasi pagka yung inbred, 1 to 2 lang yung kwan, hindi kagaya ng inbred na mas marami yung itutundos mo kumpara sa hybrid. Sorry, ano to? Hybrid? Inbred. Inbred. Triple 2 basa. No, Triple 2. triple 2 inbred. Mag-ano nga tayo, sir, ng isang itsura? Sige nga, paano natin sasabihin doon sa audience natin na mas maganda to? Halimbawa, So yan, Tingin ko, mapapansin sir. natin yung puno niya mas matataba kumpara doon sa may makakapal. Mapino yung puno niya kumpara doon sa makapal. sige, magkuha nga tayo sa isang i-close upan natin, tapos mamaya mag-compare tayo doon sa kabila. So the same ano to, no? Binhi, Same Same variety, variety. Same variety. same date of planting. date of planting same. Ang difference, ito mas Sanado ginamit, ito granular. Pero ito malayo yung distances. Ito Mas makapal yung tanim. mas makapal Yung yung tanim. population density na sinasabi natin. So ito ilang anong tawag doon? Ilan yung tinanim natin? Dalawa. 2, 3. Tatlo. Dito, mas makonti. Dito ilan ang tinanim? Makikita yan sa sa bunga. Pagka Doon na. doon sa actual. Sa Kasi yield. sa yield siya makikita Yield eh. and harvest. Kasi meron yung makapal nga siyang tingnan na ganyan, pero yung Oo. buhay niya, hindi siya full. Productive. Hindi siya Hindi masyadong productive yung buhay. So, yun naman ang kwan. So, makikita natin doon sa actual na harvest kung kwan, kasi magtitimbang tayo diyan eh. Kukunin natin yung average weight. Ano yun? Effect ng Sanado? Effect ng tamang planting distance? Effect ng in-apply natin na Sanado. Lalo yung F3. Yun ang maganda sa kwan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.